Hello, hello, hello. Ang Hello, pagbabalik. hello. Welcome sa Unite Podcast. So, andito kami sa Tahanan ni Nars. Yes. So, napag-isipan namin na subukan naman namin sa iba mag-podcast, mag-share ng mga knowledge and kung ano yung mga nangyari. At para Sa- maiba na rin, ano? Para maiba. Tama. Yes. Tapos ayan guys, hindi pa kami fully equipped sa mic. So, salit-salitan muna. Pero kwento lang namin sa inyo yung mga nangyari ngayong araw. Kanina balak kasi namin talaga mag-podcast kami ngayon doon sa studio ni AC. Easy. Yes. Kaso, bigla ako nag-chat sa GC, what if nature trip tayo ngayon? GC sila sa nature trip. Kaya pumunta kami dun sa place kung saan nagkape kami dati nung family ko. And yun, naka-vlog din yun guys pero grabe, sobrang humid. Hindi naman siya maaraw masyado, pero ang humid, parang kumbaga walang hangin masyado kahit nasa bundok. Yes. Parang sobrang humid talaga, ang init talaga. Wala ring electric fan doon sa mga and kahit punta kami doon sa mga kubo kung saan mahangin, may makikita niyo yung mga view ng bundok. Wala, mainit talaga. So, since malapit na lang yun dito kay Lamarck, mga 15 minutes ba? 15. Mga 15 or... Kaya ayun, dito kami napadpad, which is okay. Nakapag-grind kami doon, kwentuhan, tawanan, and then ngayon magpo-podcast na kami. Pero nasa kasi kami along the highway, kaya marinig yung mga that's why ilapit na lang natin tong pre. Okay. Yung natin. Naka-noise cancellation naman. Check ko lang muna. Hello. Hopefully, hindi naririnig yung mga sasakyan sa likod. No. Kung naririnig man, sana hindi siya ganun kalakas. Okay. Kaya naman natin siguro na lakasan ko daw yung boss ko. Guys, rinig! Hindi, Yes. joke lang. Hindi. Ito. Ganito lang, rinig naman. So, yeah. Share mo na yung, Yes, ano ba dapat natin pag-usapan ngayon sa episode so na to? let's get straight to the point agad. Actually, shout out kay kay Joms Doria, kanina naka-call Yes. namin siya and nagbigay siya ng mga advice. And actually may mga iti-take kaming advice niya, and may mga ibang in-advise siya na hindi naman aligned sa amin. So that is why kukunin lang namin yung mga natutunan namin. So isa siyang creator sa Pangasinan. Yes. And naka-vlog din yun kanina, so tingnan nyo na lang. So ang gusto namin pag-usapan dito kasi sa Pilipinas. Bakit? Narinig ba yun? Yung poot! Yeah, di ba guys? May mga sound effects may mga tayo. tayo dyan. Parang hindi na siya raw. Oo. Tingnan nyo guys, nakapaalang kami. Okay lang na yun. So, wala akong ganun. So, ang gusto naming topics ngayon, Yes. Let's go with the topic. ito yung pinaka napansin namin. Bakit? Kasi bro, ang bansa natin, dapat tayo yung nasa taas ngayon. Kasi nung time dati ni Marcos Sr. is sobrang angat ang Pilipinas. Legit kung tignan niyo mga news, yung mga research, dati angat tayo sa Singapore, angat tayo sa Japan, sa Asia tayo yung superstar. Asia, yeah. Kumbaga top 1 tayo. Pero bakit kaya na to the point na bumagsak tayo bigla, and naunahan tayo ng Japan, naunahan tayo ng Korea, Singapore? Bakit kaya? And ang napansin lang namin, because may mga traits ang Pinoy na hindi maganda. May mga traits tayo na kailangan nating alisin Yes. sa ating bansa, yung kumbaga yung mindset natin, baguhin natin yung, kasi if i-compare yung culture ang mindset ng Chinese sa Filipino, nakakakita ko lang ng post na to Sa mga Filipino, sasabihin nila sa anak nila, anak, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng trabaho. While sa Chinese family naman, sinasabi nila, anak, magpursige ka ng mabuti at mag-build ka ng business.
Completely different goals. Yeah, Dito, sobra. para makakuha ka ng job. Sa Chinese naman, para makapag-create ka ng jobs for people. So, ikaw yung magiging leader. So, yung business mo, magkakaroon ng job yung mga tao. So, baliktad, di ba? Magkaiba ng approach. Yeah. So, I think yun yung example lang. Pero napakadaming traits ang mga Pinoys na kailangan maalis talaga. Yes. So, meron kaming mga i-discuss dito na traits na ni-research namin. Ano ba yung mga traits na kailangan maalis? The reason why ni-research namin para hindi namin ma-miss out yung mga important traits na kailangan maalis. Yes. And na-discover namin meron kami ng ibang traits pa rin. Yeah. So, bro, pakita naman natin tong ano natin. Napaka-elegante ng May bago cups kaming tumbler, guys. Binebenta ng ate ni Mark. So, ganda. Cheers muna pa. High class. Cheers muna. High class yung kulay niya. So, ano nga ba yung mga traits na yun? Uy. Baka ngayon pagkakaroon na bigla na ito ulog, guys, ano? enumerate natin yung mga traits na nakita natin. So, sasabihin ko sa inyo yung traits and pag-usapan natin yung trait na yun. Okay. Okay, so Okay, sure. pinakauna talaga, crab mentality. Yan yung pinakauna na So, napansin. yeah. So, what is crab mentality para sa'yo? Gusto mo explain? Ang crab mentality, guys, if may umaangat na kakilala ka, kamag-anak, tropa, or kaibigan, pero instead of supporting them na, uy, go, push mo yan. Ang gagawin mo is, ay, ang yabang naman yan. For example, meron kang kotse na sports car, Lamborghini. Ikaw yung pinakauna sa neighborhood nyo or sa city nyo na nagkaroon ng ganong kotse. And may dalawang types of people. Yung isang type ng people, yung mga habits para sa'yo. Uy, grabe, ang galing naman ni ng sports car. Ano kayang ginagawa niya sa buhay? Paano kaya yung ganun? Yun yung mga positive types of people. And meron naman yung tinatawag na crabs. Kumbaga, sila yung nasa gilid na, ang yabang naman nun, ang ingay ng kotse. Sakto pa, pag sa bahay namin, iningay na yung, normal naman, Lamborghini, maingay ito. Talang magagawa niya. Diba? Example, instead of being happy for that person, nagiging, bakit hini-hate mo siya? Wala naman siyang ginagawa sa'yo. Nag-work hard naman siya para makuha yun. So, instead of being happy for the person, but kailangan maging crab ka na mag-hate ka sa kanya, i-bring down mo siya, siraan mo siya sa mga ibang tao. Yan, siguro nagbebenta yan ng mga illegal. Kaya no? ganyan. Ganun yung mga mindset ng iba, no? Nag-a-assume sila ng mga bagay-bagay na hindi naman wala naman silang pruweba, hindi nila tinitignan yung ano bang ginawa ng tao na yun para maabot yung ganun. Most of the Filipinos, 90%, pansin ko, kahit saan ka pumunta, pre, hindi ko kilala mga tao dito, pero alam ko, bro, mga Pinoys, talaga ganun pag may nakita kang Lamborghini dito. For example, ikaw, bro. Minsan, number 1 pa kamag-anak pa, di ba? Minsan, number 1, mga naging kaibigan mo dati nung kababata mo na instead of na matuto sila sa'yo or kumbaga, anong tawag dito, yung maging happy sila para sa'yo since taga dito lang din naman sila. Maganda sana na maging happy sila since uy, may tropa akong ganito or may kamag-anak akong ganito. Sana, win mo na rin yun kakamag-anak mo yun 'di ba? Like, yun yung mga napansin ko. Kayo ba, may mga napansin ba kayo na ganun na situation? Kasi sa mga movies, uso yun Totoo. Sa ibang bansa, may ganun ba? Meron. May ganun din ba? Parang yung mga tawag nila, parang Karen, gano'n. Para something like something na naiinggit kasi sa ginagawa ng tao. May na-achieve siya at the same time yung taong yun hindi naman niya kaya sinisiraan niya. Let's say, tama nga naman yung example mo. Meron din ako nakita sa isang Facebook na matagal na siya naninirahan
dun sa bahay na yon. The same time, may sports car siya. Ngayon, first time lang niya revolution, kasi may mga bata doon and then parang pinapanood siya and then sabi nung mga bata, parang bomba, parang ganon. So, tinry niya mag-revolution or rev. And then, may isang babae from neighborhood na sabi, taga dito ka ba? Parang ganon. In English na, are you from here? Parang ganon. Kasi masyadong maingay. Parang ganon. Nakakaabala ka sa mga neighborhood. And then, sabi nung may sports car, taga dito ako, ayun yung bahay ko. At the same time, sabi niya, ba't mo ako pinapakilaman? Matagal na ako dito. Bago ka lang. Which is totoo naman. Yun, sa point na yun, yung babaeng yun, syempre, deep inside, parang naiinggit siya. Oo. 'Di ba? Kasi matagal na yung taong yun. Tapos ngayon, nag-revolution lang siya ng ganun, parang naiinggit na siya. Parang ganun agad yung reaction niya. So, parang, in a way na, kung kailan na mataas ka na, may tao pa rin humihila. I agree with you, bro. Kaya, ganun talaga dito hindi lang sa Pilipinas, meron din sa ibang bansa. Pero mostly kasi, Mostly Philippines. mostly sa Filipinos. Yeah. That's why. So, yeah. Baka may sabihin ka pa, bro. Tingin ko na-adapt natin sa Spain yun eh. Ganon din ata sila sa Spain eh. Yung chismoso ng mga Pinoys, galing din daw dun yun eh. Kasi Ay, what? yung nasakop tayo, na-adapt natin yung mga culture nila. Pati nga siesta galing dun eh. Pandesal galing din dun. So marami tayong na-adapt. Tingin ko galing din talaga sa culture. Siguro nung mga time na before sila punta dito, siguro hindi tayo ganun. Kasi payapa dito, yung parang kumbaga na mga tribes pa lang kasi yung Pinoys eh. Hindi, additional ko lang. May tanong lang ako. Sa tingin mo, nung umpisa, na hindi pa tayo, kung hindi tayo sinakop, ano tayo ngayon? Like Muslim talaga? Hindi naman, wala Or namang religion dati. Yung maraming anito, tribes. di ba, yung religion. Ay, hindi ko sigurado. Tingin ko pag hindi tayo sinakop, Sa tingin mo, like, may mga different tribes tayo ngayon? great question yan bro. Dadami tayo pero may two areas tayo. Either maging stagnant tayo sa ganong level lang na walang alam sa technology or hindi tayo sakupin pero merong isang tao or mga tao na magkikreate ng revolution pupuntang ibang bansa para kumuha ng mga ideas tapos ibibuild niya. I agree. Siguro pag nangyari I agree. Siguro pag nangyari yun, na ganun, yung mga itsura natin, walang mga mistiso. Walang mga, puro tayo kayo manggi. Ito, mistiso bro. Mga mukhang ano na din tayo eh. Kung may nalahian na eh. Pero ito kung pupunta ka ng Batak, kung saan ako nag-intern dati, nung college, mostly brown skin. Tingin ko, sa sobrang tapang ng mga Ilocano siguro, sa sobrang tapang nila, hindi sila nasakop dati. Siguro natakot sa kanila yung mga yun lang yung parang theory ko. Bakit kasi puro brown sila doon? Lahat ng nakikita ko doon, may mga maputi pero sobrang like around 10% lang, mostly 90% talaga brown skin. Yun lang yung napansin ko. Pero get back to the topic tayo. Let's go back to the topic. Si Ace kaya? Oh. Meron ka bang ano? Dalawa. Para mas malakas. So, first of all, I agree with you both sa mga sinabi nyo. Which is, halos ganun lang din yung masasabi ko. I-example ko na lang yung about sa business na binibuild natin. So, sa mga tao ngayon, sinasabi, siguro sa iba ng mga nanonood dyan, curious kayo kung ano ba yung ginagawa namin. Or kung napanood nyo tong episode na to, minsan yung mga tao masasabi, na puro pasikat lang yung mga yan, puro pakitang tao lang, pero sa una lang, ganito ganyan. So, mostly talaga Pilipinos ganun, and gusto ko talaga na mawala yun. Siguro pag nawala yung ganung mindset, bro, maraming magbabago dito sa Pinas. Aangat tayo, bro. Kasi just Sige. like you said, bros, na
kung ikaw na nga yung nakikita na nga nilang umaangat ka, hihilain ka pa nila pababa. Which is very bad mindset yun, bro. Feeling ko, kaya ganyan sila. Hmm? Kaya ka hinihila pababa. Kasi, hindi nila kayang gawin yung ginagawa mo. Yan ang problema sa mga Nainggit Pilipino, sila. bro. Bakit kaya niya, hindi ko kaya? Tsaka na parang nakafix yung mindset nila na hanggang dito lang tayo. Na hindi natin kayang umangat, na hanggang normal lang tayo or regular lang parang gano'n. Tama. Tapos ito guys, tapos na tayo sa crab mentality. Pinaka-common na kailangan alisin natin 'yan. Kami hindi na ganun. Pag may nakita ako diyan naka-sports car, wow, happy ako para sa kanya. Basta okay yung ginawa niya, yung nagtrabaho siya ng marangal, hindi siya nagnakaw. Proud ako diyan sa tao na 'yan. Kahit sino pa 'yan. Ito naman yung isang trait na ayaw ko sa mga Pilipino. Galit sa mayaman. Galit sila sa mayaman. Pag yung mindset mo is galit ka sa mayaman, hindi ka yayaman. Ang tingin kasi ng mga tao na yan, yung mga mayayaman is masasama. Pero to be honest hindi ko nilalahat to Mostly, ibig sabihin hindi lahat Kinaklaro ko. Kasi pag sinabi ko, mostly talaga ng crimes nanggagaling sa mahirap. Totoo. Bakit? Kasi, syempre, stress sila sa life nila. Yes. Why? Sabi ni Dan Lok to isang Chinese entrepreneur, siya yung nagtuturo sa akin sa pag-negotiate sa clients, bro. Na bakit? Bakit? Hindi, kasi kanina may dumaan na yung mandurongs. Mangdurongs. Kaya, baka naririnig Okay, continue natin. Yun nga. Saan na ba ako? Yung Tinuruan ka ni Dan yun, yung si Dan Lok na pag mahirap ka, huwag ka magagalit sa mayaman. Kasi kung magagalit ka sa isang bagay, hindi ka maging ganun. I-adapt mo na lang yung mindset nila and yung way of thinking nila, yung way of taking action nila. Kasi gusto mong maging ganun, bakit ka magiging galit sa mayaman? So, yun yung pansin ko, bro, na related siya sa crab mentality. Pag may nakitang mayaman, umaangat sa buhay o nakapagpatayo ng mansion or ninanakaw lang na yung niyan or negative agad yung negative agad. Hindi ba niya man lang nag-research na ano bang ginawa niyan? Parang paano kaya siya yumaman? Ganun yung mindset. O kung paano or anong ginawa niya, ang iniisip agad negative. Hindi siya like paano or anong ginawa niya in a way na paano siya yumaman. Sa akin naman, bro, nag-agree ako sa sinabi mo. Kasi isipin mo, sa mga mahihirap, like, syempre, sobrang hirap. May anak ka, kailangan bumili ng gatas. Tapos, syempre, wala kang pera. Hindi mo kayang bumili ng gatas. Ang gagawin mo, magnanakaw ka. Yun, dun nag-start yung crime. Kaya nga mas mataas ang crime rate talaga ng mga poor people. Honest to, hindi namin hinuhusgahan sila. Honest lang, nasa statistics yan na sila ang mataas ang rate talaga. Yes. Kasi syempre, isipin mo, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung anak mo. Anong gagawin mo para hindi magutom? Nakaw. Yun lang yung reason Wala kang pera, wala kang mapag-uutangan. The only reason is to make a crime. Yung ganun, manggaganon ka ng random tao. Yes, pera din yun. Stress ka Di ba? Let's say, kailangan mong pumatay. Let's say, ganun. And then, nag-hire ka. Yung taong yun, papayag yun kasi bibigyan mo siya ng pera. Di ba? Hitman. Yeah. Oo. Kaya yung sinasabi ni Nars is mag-hire ng hitman for the money. So, yeah. Pero hindi naman lahat. Yes. Hindi lahat Yung iba talagang killer talaga no? Yung iba talagang psychological talaga gusto nilang gawin. Baka mga May isang point mga akong psychopath. gustong gawin na may naisip ako kanina about dyan. Pansin nyo madalas sa kanila yung laging galit.
Yung tulog sila, oh, 'di ba? Tulog tapos may maingay lang. Ano? Tapos mumurahin nila pati anak nila, gano'n. Pansin ko sa gano'n. So move on na tayo sa next, bro. Next. Yung yung utang na loob mindset. Mindset nila na tumulong sila sa isang tao tapos isusumbat lang nila yung tinulong nila sa tao na yun. Example, bro. Yung mga ginagawa natin for the community. Hindi naman, pag nagka-resulta yung community, hindi naman tayo, kasi hindi lang naman ako, bro, ito yung real talk. Hindi lang naman ako yung nagtuturo doon, bro. Hindi ko kino-consider na ako yung pinakamagaling doon. Parang Tayo, ikaw lang bro, yung may founder. mga skills tayo na mas magaling ka sa akin, mas magaling ka sa akin. Inaamin ko, bro, sa pagsasalita. Mas magaling ka talaga, bro, sa aming dalawa. Hindi naman. Legit? Kinikilig, ha? Hindi, magaling talaga siya magsalita since high school kami. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito, hindi naman namin sasabihin sa isang community member, naging, let's say ganito 5 million pesos per month ang kinikita namin. Laki nun, di ba? Pero may isang community member kami na 25 million per month. Tapos, hindi naman namin sasabihin sa member na yun na, huy, 25 million ka. Mas mataas na yung income mo sa amin. Hindi mo ba nakakalimutan, tinulungan kita? Dahil sa akin yan. Oo. Hindi ganun yun, guys. Yes. It's about giving. Giving, pag may nag-give ka sa isang tao, give mo na yun. Duty natin as human beings, hindi lang sa duty natin na mag-share ng blessings, ng knowledge, and without anything in return. Huwag mo sasabihin kasi siya gumawa nun eh. Kumita siya ng 25M. Oo, sinabi mo yung knowledge. Eh yung knowledge na yun, saan ba galing yun? Yung natutunan ko, saan ba galing yun, pre? Sa isang tao lang din, sa isang tao. ano lang din. Sa mentor or sa... Pasahan lang yan eh. Hindi pwedeng, bro, kinuha ko sa isang course yung knowledge na to, pre, sa outsourcing. Pinasa ko sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na ako ang may dahilan na may resulta kayo. Hindi ganun. Hindi ganun yung mindset ko, bro. Kasi ang ginawa mo lang, kumbaga ito, yung blessing, kinuha kong ganun, in-acquire ko. Ganda ng example. Pinasa ko lang. Pinasa ko lang sa'yo. Minom ka. Pinasa mo sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na, uy, galing lang din yan doon sa pinakadulo, pinasa lang sa atin yan eh. So, hindi ako dito yung magaling, guys. So, lahat tayo dito is pantay-pantay tayo. So, hindi ganun ang mindset ng community. So, if may community member dyan na tingin niya ang galing-galing niya, hindi ka magaling kasi pinasa mo lang yan eh. Pinasa lang na, pasahan lang kami ng knowledge dito eh. Minsan may knowledge siya, ipapasa niya sa akin. Pasa, okay. Natutunan mo yung kay William. Yung sa Automation. Sa Discord. Pinasa lang niya sa'yo. Ngayon, ipapasa mo din sa akin yun. Hindi ko alam yun eh. Di ba? Gets? Yes. Gets nyo? Gets? Yes. Gets. So, yun guys. Remove that mindset. Huwag masyadong magmagaling na Huwag kayong ganun. Huwag kayong hindi naman kayo eh. Hindi porket nagbigay ka, may utang na loob agad sa'yo. Dapat nagbigay ka, willing ka talaga magbigay. Bukal sa loob mo or bukal sa puso mo. Yun. So, mag-enumerate ako. Yung may mga nilalagpasan ako na The major, yung one of the... Eto guys, meron pa kami nito. Meron pa kami ng ganitong mentality. Hiya mentality. So, ako guys, actually, high school pa lang, pangarap ko na talagang mag-content, mag-film ng random. Kasi nakakapanood na ako. Ewan ko bro, may sense sa akin na gusto ko mag-appear talaga sa public. Ewan ko ba, ganun na ako nung bata pa. Yung mag-appear sa public, tapos Pwede ka mag-public speaking, bro. papanoorin ako, ganun. Kaya Ano? Yung nagbibigay ng mga motivational, motivational. Hindi, ganun naman yung ginagawa natin. Oo. So, Pero at that age, gusto mo na maging ganun?
I-pursue mo na, bro. Hindi bro, ito ang mali ko. No? Sobrang mahiyain dahil sa insecurities. Yung ngipin ko kasi tapos Tama. hiya-hiya. Syempre baka hindi na mawawala yung asarin ka ng kaklase. Uy, nag-ano si ganun. Nakakahiya guys. So hindi ko tinuloy. Sabi ko pag maayos na lang yung lahat, may tools na ako, ganun. Pero if ibabalik niyo ako dati bro, grade 7, start na ako. Random sa classroom, kahit bawal cellphone. Sige, makakalokohan natin. Okay. Hanggang ma-document, until ngayon siguro, ilang years na yun. Siguro ngayon, Mr. Beast na. Di parang ano ka bro, parang iimbitahan ka sa parang event. Tapos ikaw yung kukunin nilang speaker for their for example yung motivational ganito ganyan, 'di ba? Let's say, Specific top. may specific topic, may education, topic is education, magbibigay ka ng mga knowledge mo, mag-speak ka about sa topic na yun. Parang passive income nga yun bro eh. Oo. Kunin nyo lang yung mic pre pag gusto nyo magsalita. Ganito kasi pre, dati, sobrang mahihain ko magsalita kasi, di ba yung dalawang ngipin ko nakaharap? Tapos etong dalawa nakaganon. So pag nagsasalita ako, dalawa lang yung lumalabas. Yung nasa harap natatakpan minsan ng lips ko, parang bungal. Kaya nga daw sabi nung tropa nating isa, gumagalaw daw yung bibig mo sa taas eh. Kaya pag nagre-report ako, kunyari, explain ko, kayo yung audience, o class, kunyari, estudyante kayo dyan, nakatayo ako. Hindi ako makapagsalita ng nakataas yung ulong ganun. Kasi nga makikita. Ang ginagawa ko, nakaganon ako. So, nakaganon ako para hindi halata yung So, mahihain ako sobra. Alam niyo yun. No. Grabe yun. Mahihain. Nanginginig pa yung labi ko pag umiiwas ako pag ganun. Bumababa ako or Nahiyang-hiya talaga ako dati. Natago ka eh. Oo, natago. Pa ito sila, mga high confidence tong mga to. Dati pa. Hindi, ganito kasi yung turo sa akin dati. Pag puro ka nilang hiya, hindi ka matututo, bro. For example ko na lang kunwari may gusto akong gawin, gusto kong matutunan, pero may isang tao na magaling dyan, ikaw nahihiya ka. Gusto mong matutunan sa kanya pero hindi mo siya ma-reach out kasi nahihiya ka. Diba ganun yung mga tao nowadays na imbis na may opportunity ka na matututunan yung gusto mong matutunan na yun, hindi mo nagawa kasi nahiya ka. For example, sa work din, sa mga nag-a-apply dyan, nauuna kasi mostly sa atin hiya. So bago ka pa makapag-apply ng maraming jobs dyan, hindi mo nagawa kasi puro ka hiya. Hiya. Diba? Wala nang nangyari sa'yo. Kaya dati, ako masasabi ko na nasubukan ko din mahiya, lalo na kasi nag-a-apply ako dati as a VA, sa virtual assistant. So, maraming potential marami dyan na pwede kong maging client Nangunguna lang yung kahiyaan ko, like, alam ko naman yung proseso, alam ko yung mga tools na dapat dito, ganito, ganyan. Nawawala kasi mahiyain ako Which is, yun, binago ko yun. Iniba ko yung mindset ko. Mas naging confident ako sa sarili ko na kumausap sa iba. Mas sabi ko din sa sarili ko na, yeah, I'm confident, pero may times na mahiyain din ako. Kaya just like I said, imbis na matutunan ko yung bagay na yun or makapag-apply ako sa mga jobs na ganito, hindi ko ginawa kasi mahiyain ako. Tama. May kasabihan nga, maraming pagkakataon ang nasasayang sa salitang nahihiya ako. If magaling kang sumayaw, as in, ikaw yung the best sa barangay, sa city nyo, ikaw yung nanalo ng award. Pero, may opportunity kang pumuntang abroad. Yes. Ngayon, yung mga nanonood sa mga ibang lahi. Sabi mo, nahihiya ako, hindi ko na itutuloy. Sayang yung opportunity. Hindi ka tuloy makakaroon ng potential na maging international dancer. Dahil sa salitang nahihiya ako. Pero, if ginawa mo yun, makakapunta ka dun. So, it's a matter of, alisin mo lang yung mindset na hiya ako. Actually, ako ngayon guys, sa pagva-vlog, sa labas, nahihiya-hiya pa ako pag nakakakita, kahit sa bahay. Alam mo kung bakit? Pinapalabas ko yung mga taong nandun pag mag-video ako. Pero sa ngayon, bro, wala na akong pakit talaga. Kahit sa inyo, bro, to be honest, ito, aminin ko, hindi nyo alam to Ano yun?
nung unang nagva-vlog ako nakasama ko kayo, first time yung ginawa lang natin tong podcast na to. Mhm. Never nyo pa ako nakitang nag-vlog na in person, di ba? Yung first vlog natin, lately lang, nung unang-unang vlog natin, hindi pa kasama si Allen yung unang-una pa. Nahiya ako sa inyo nun. Tiniis ko lang. Nahiya talaga ako sa kanila kasi, gagi. Nakikinig sila. Ganon, nahiya ako kasi first time kong makita ako ng tropa ko na naggaganon. Pero nung sa second time, okay, parang normal na lang hanggang ngayon. Wala na. So, the only way para ma-fight nyo yung hiya na yan is exposure. Mhm. Gawin nyo lang lagi. Maraming examples na ano. Pero yun lang naman. Alam mo kung bakit ka naging mahiyain? Bakit? Kasi yung pangalan mo, Shy. Di joke lang yun. Ngayon, kabaliktad na ngayon. Ang galing. Not Galing shy na, na, not galing. shy. This is Shy! Actually, pwede mo rin siyang kasi, sa pagiging mahiyain, kunwari, mahiyain ka. First meet mo sa isang tao or sa mentor mo. Let's say, sa tao na lang. Parang regular, common kayo, parehas kayong pinag-aralan or something na age. Ngayon, if mahiyain ka, if makikipag-usap ka in the first meet or actual, ang end up, mahihiya din yung kasama mo. So, parang ina-adapt mo din or ina-adapt din ng makakausap mo kung mahihiyain ka ba or hindi. Kasi, example lang, nung first meet namin ng jowa ko. Nanonood hindi, ba siya? Oo, nanonood siya. Tinatapos niya? Siguro yung iba, parang may clips lang. Pero if nakikinig ka man, alam mo na to. So, yun, first meet namin. Hindi naman totally kasi akong magaling makipag-socialize. Ang ginagawa ko, Ayan. is parang nilakasan ko lang loob ko para hindi ako maging mahiyain. So, nung first meet namin, nilakasan ko lang loob ko kasi same kami ng medyo mahiyain siya. Tapos, hanggang sa na-feel kong nawala yung hiya ko. And then, as time goes by, parang palagi na kaming nag-talk back to each other. So, pati siya, nawala yung hiya niya. So, ikaw rin, kailangan mong maging... So, ang end point nun is maging confident ka lang sa sarili mo. Wag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Do what you want and don't let other people think na something negative from you. Kaya yun, lakasan mo lang yung loob mo, be confident, and wag kang maging mahiyain. Alam mo paano ma-overcome yan, bro? Yung mga Paano? hiya-hiya. Simple lang. Mag-order ka. Kumari sa fast food. Di ba? First step. Punta ka ikaw yung pumila. Mm. Ikaw yung pumili ng mga orders. Di ba? Di ba? May tip din, pre, sinatutunan ko kay Anti-Supot Podcast. Oh, yeah. Anti-Supot Podcast! Natutunan ko ako ko si 8 Asset ata nagsabi nun na first step, simple steps like you said, ganyan, exposure, and then paggising mo ng umaga, kape ka sa kanto nyo, sa labas ng gate nyo, and pag may dumaan, good morning. Yeah. Simple steps, good morning, and then until mabuild mo yung confidence mo na makipag-usap sa mga tao, until pipila ka sa Jollibee kunyari, or may bibilin ka, magkaroon ka ng small talk sa mga tao. Like, for example, maulan ngayon, no? May na ngayon, no? May bagyo ba ngayon? Parang magkakaroon tuloy kayo ng conversation. Mabibuild yung confidence mo. And eye contact. Ako nagsasuffer Minsan ako. minsan kailangan mo talagang kapalan yung mukha mo eh. Oo, kasi Para masabi mong ang pagkamahiyain confident ka eh. kasi, nasa internal nyo lang yan. Hindi iniisip ng ibang tao Oo. yan. Kayo lang yan. Gets? For example na lang, brother, ganito. May sobrang ganda, bro. Sobrang gandang babae. Tapos, mostly kasi, hindi ko sa nilalata, pero mostly sa magjowa,
napapansin ko, grabe, minsan yung may kilala ako na hindi naman ganun pero yung babae, sobra. Talagang makikita mo na, naka-jackpot to, brother. Alam mo kung anong technique niya dun. Dahil sa confidence niya, bro. Salita-salita lang talaga. Yung Oo. arrive mo. Yung arrive, Di ba? Kasi pag, yun, nahihiya ka lang kasi. So pag may babae dyan na parang gusto mong lapitan mo. Pag may sobrang gwapo, Kausapin mo. sobrang gwapo and average looking, pero may confidence, sobrang gwapo, pero nerdy na nakaganon. Sobrang gwapo niya. Oh. Mananalo pa rin yung average. Mananalo yun. Kasi yun nandun yun yung confidence mo Doon na talaga. Sabi nga, Usually, di ba? Yung mga yan, usually either lalaki babae, gusto nila may confidence ka na lalapit sa kanila. oh, Or tama. kahit hindi Tapos nakakatawa hindi ka. personal. Yeah, kahit social. Minsan nag-aantay lang yan ng move mo, bro. 'Di ba? Yun ang gusto kong... Ganun. Sabi nga ni Mga- Uncle Frank Mendoza, Okay, sige. pag ibang napipiyok ako medyo ubuin kasi ako ngayon. Bale, Wag naman. sabi niya kasi hindi na related to masyado, pero sabi niya sabihin ko lang to and then move on na tayo sa next. Sige. Let's go. Pag makikipag-usap ka daw sa yung sobrang ganda daw, isipin mo na parang matanda na siya. Na parang tatanda rin to, maano rin to. Maano din yung beauty niya, yung pagdating niya, iniisip daw niya mga 70 years old, 80 years old na. Ini-imagine niya mismo sa muka. Ganun, para hindi siya kabahan. Iniisip lang din niya na nasa tao lang din same souls lang tayo lahat Iba lang yung itsura dun talaga. So, ganyan yung sinabi ni Uncle Frank. Ganun siya kaya, may itsura si Uncle Frank Frank Mendoza, tito ko yun Mendoza. Mendoza, di ba? Mendoza. Oo. So, So yun. let's move on the other. Bahala na mentality. Bahala na. Bahala na Dati si guys, Batman. ganyan ako nung college. Pag may quiz, bahala na. May mga tropa. Grabe naman. Yun yung nakakainis guys. Pet peeve ko yung ganun. Yung iniiba yung ng motor. 'Di ba? Para umingay. Para umingay, no? Ayun kasi, kinostomize no? Oo, hindi naman, ganun din naman yung speed. Parehas Oo, lang, di naman parehas bumilis. lang. Pero yung pag Lamborghini yung mga narinig nyo, ay hayaan nyo sila kasi yun Talagang yun yung nila yung... At saka yun yung base nila parang anong bagay yun. Bagay talaga. Yung babagay dun. yung build. Oo. Built-in na yun Alam na babaguhin mo pang silencer yung tambutso mo Lamborghini Bahala na si Batman. Kadalasan Ganyan tayo Uy, gagi, mamaya? Nakaka-stress yung interview mamaya. Gagi, hindi ako makapag-prepare. Parang tinatamad ako. Bahala na si Batman. Pagdating sa interview, wala. Hindi niya nakuha yung job offer tuloy. Dahil sa ganong mindset na bahala naman. Opportunity na yun Preparation is the key to everything, sabi nga nila Preparation, prepared ka sa lahat ng bagay. If may gera, prepared ka, may guns ka, may bomba magamit ka, kompleto yung materials mo para ang ganda ng mga examples doon. Oo. Mga analogy. Yun nga, Parang bahala na. lang bro, parang from basic, ano kayang ulam mamaya? Manulam. Bahala na pagdating ng So ang end up, kakain ka na lang ng instant noodles. Di ba? parang ang ganda ng mga examples talaga namin Diba? dito, no? Mga mautak na Mga kami basic. ngayon, no? Mas naging mautak na talaga kami, no? Usually kasi marami talagang people sa Pilipinas na puro bahala na. Which is for example nga yung example ni Nars, na sinabi niya yung about sa pagkain, kung paglulutuan ganito ganyan. Ang ending, wala na luto, di ba? Yun, magluluto ka na, bahala ka na magluto dyan. Parang ganun, di ba? Ganun yung nangyari. Yan ka na naman. Kaya ka Example natin, si Tommy Shelby ulit. Sa sobrang dami niyang kalaban, yung mga kalaban niya, mga mafia, matataas,
Pag sinabi niya bahala na, eh di wala, patay siya, patay family niya, nakuha yung anak niya. Patay lahat sila. Pero hindi niya sinasabing "Oh, bahala na." May strategy siya. Nagte-take siya ng time niya sa upuan niya, sa office niya. Meron siyang papel and then isip-isip, okay, paano kaya lapit ako dito sa mas powerful sa kalaban ko. Ganun. Strategy, pinaghahandaan niya yun. Until mag-take action siya, ayun, panalo siya. Tingnan nyo, naging successful siya. Natalo niya yung mga kalaban niya, mga mafia. Panalo siya lagi dahil hindi bahala na mindset. Yes. So, pinag-aaralan talaga niya, pinaghahandaan niya. Parang itong business na binibuild namin, hindi Yes, pwedeng parang- bahala na. Parang itong podcast na to, hindi naman kami mag-open ng topic ng bahala na. Pinaghahandaan namin Pinaghandaan kung namin anong to. topic yung gusto naming iparating sa mga viewers. Yun. So yeah. May dalagdag ka pa? Or next Hindi- move on? Bahala na si Lord. Hindi din pwede yun, ha? Oo. Anong gusto mo kapag sinabi mong bahala na si Lord? Kapag gusto niyang patayin ka na, eh di bahala siya, papatayin ka na. Diba? Diba? Kasi, bakit ka bibiyayaan ni Lord kung hindi ka i-strategize? Wala kang plano. O, kunyari, paano ba yung example? May example kung binigyan ka ng, wala, hindi na related. Next time na lang. Next time na lang. Let's move on. Parang ganun din yun bahala na. Sige, next time na lang. Yan, bahala na mentality. Ito, puro reklamo. Marami akong nakikitang ganito, bro. Kadalasan, tambay. Yung tambay na walang action, tambay na walang ginagawa, walang purpose. Ito yung itong branding ko sa YouTube, TikTok. Ito yung gusto kong i-target na audience, mga tambay. Gusto ko yun yung maging ko. Doon ako sumikat. Huwag kang tambay, ganun. Kasi bro, yung tambay, isa sa pinaka, ulitin mo nga bro. Mga salot sa lipunan. Totoo kasi, dinala ka dito with a purpose. Kanya-kanya tayo. If nandiyan ka lang, kumakain ka 3 times a day, and wala kang ginagawa per day, walang something productive, puro ka reklamo, walang action, anong tawag sa'yo? Wala kang purpose. Bula ka lang dito sa earth, wala kang maibubuga. Isa ka lang bubble na nagfo-float dyan, na pag binlow mo, wala na. Wala na. So, yun lang yung ayaw ko talaga sa taong tambay kasi yung iba, ito yung mindset ko eh. Yung iba namamatay na. May sakit. May cancer. 20s pa lang may cancer na. Marami dyan. Bata pa lang may cancer na. Sobrang obsessed sila na mabuhay. So, gusto nila ng more time dito sa earth. So, isipin mo may mga ganong tao na gusto nila ng maraming time, samantalang yung tambay, unlimited time, healthy pa. Samantalang yung mga iba, mamamatay na. Na umiiyak na, bakit ganito ang bata ko pa? Bakit mamamatay na ako ng maagang edad lang? Sana may more time pa ako sa earth. Samantalang si tambay, sobrang dami niyang time, unlimited, and ang ginagawa lang niya dyan, wala. Lolo lang. Nagalolo? Nagalolo, lola. Nagalola. Nagalola. Laro lang. Laro. Tulog. Wala, tulog. Reklamo. Yan Reklamo. puro reklamo. Ang init naman. Ganun pa yung mga tono nila, no? Parang narinig ko sa'yo kanina. Parang kanina, ang init naman. Hindi, iba Pero, naman yun. reklamong, hindi siya negative. May, Puro- may sense yung reklamo na yun. Pero, meron ding isa na reklamo. Hindi lang sa tambay. Kunwari, when it comes to work, gusto mo mag-excel, and then, binibigyan ka ng mga tasks, tinuturuan ka ng ganito ng mga mentors or leaders mo. Pero ang end up, ang dami naman yan. Bakit ganito yung mga binibigay sa akin? Doon, sa part tayo, nagre-reklamo ko na, paano ka mag-excel kung puro ka reklamo? Ayaw sa hard work. Ayaw sa hard work. 'Di ba? Ayaw sa hirap, gusto sarap, 'di ba?
Mostly easy work lang yung Okay. mga Yung mga tambay na yan, minsan nagdadasal yung mga yan eh. Nagdadasal, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Tamad ako talaga. Parang ayaw ko mag-take action. Tapos pagbibigyan sila ng challenge, pag in-accept nila yung challenge na yun na binigay sa kanila, magiging better sila. So parang yung hardships, may binigay sa kanilang blessing na nga. Yung iba nga, bro, tambay na nga, binigyan pa ng kotse. Tapos, paano ba yung example? Tambay ka, gusto mo mag-improve, binigyan ka ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Pero, puro ka reklamo, ayaw mo yung trabaho. Yun na nga lang yung option mo, wala ka ng ibang options eh. Bakit? Kunin mo na lang yung work na yun, at least pepera ka, may purpose ka pa, nakakatulong ka, car wash boy. At least natutulungan mo yung amo mo na maayos yung kotse na, malinis mo lagi. Businessman yung amo mo. And 3 times a day kang kakain, may shelter ka, clothing. Yun na lang gagawin mo. Maging mabait ka lang sa pamilya niya. Bakit kailangan magreklamo ka pa? Like, ano ba yan? Ang baba ng sahod. 3 times a day ka na nga kumakain eh. 'Di ba? Like, example, yung gano'n. Puro reklamo talaga sila. Wala silang ibang puro complain. yes. Move on na ba tayo? I agree with you all dyan kasi, ang dami talagang reklamador dito, bro, sa Pinas. Kaya hindi talaga tayo maangat eh. Kasi imbis na yung pagrereklamo mo, ginawa mo na lang, hindi ka na lang nagreklamo at nag-take actions ka na lang, at least natapos mo. For example, simple task, doing household chores, brother. Pinutusan ka ng nanay mo, pagdinis ka sa ganito, ganyan. Tapos magre-reklamo, ang dami namang pinapagawa. Kung ginawa mo na, kung nagwalis ka na, kung yung inutos sa'yo, ginawa mo na agad, tapos pwede ka na mag-relax. Yes. At least nagawa mo na. Diba? Nangunguna kasi yung reklamo bago gawa. Dapat, actions muna, tapos sa susunod na lang yung reklamo. Parang Pero, gets ko naman yun. Parang actions muna bago magsalita. yeah. Let's say na lang sa sa business na to. Nag-i-start ako. Kung nagreklamo ako, edi sana walang ganito. Wala ako sa business, di ko kayo kasama, di ko kayo kilala. I mean, kilala ko kayo pero hindi ako belong sa group community of nyo. group of friends, no? Kung nagreklamo Sa ako, edi circle. sana ganito. Siguro, nagreklamo ako kung ano Baunin na tuloy. Yung bilay. Baka gano'n. Baka isa ako sa tambay. Yung mga gano'n, di ba? Yung mga Pangasinan. Baunin na tumatlayan, bilay. Walang ginagawa, no? Oo. Tambay-tambay. Nakahubad pa yan, ha? Oo. Yung mga niyang mga yan, yung mga stance ng mga tambay na yan, ganito. Ganito lang, pre. Nakaubad, tapos may tolya. Yung ano pa nila May tolya pa yan. may tolya pa. Ganon pa. Tapos may pigsa dito, bro. Ay, hindi yan pigsa. People's yan, gago. Hindi, tapos mayroon pang barya sa gilid. Oo. Kasi maggaganon. Magaganon. Meron din sa tenga. Yung mga yan walang ginagawa ba? Plenty of time ka, tapos yung iba nga, nagwi-wish na more time sila. Tas ikaw, Pero, ganun lang. pero guys, meron pang time para magbago. Pwede mo pang baguhin yung sarili mo. From simple steps. Di ba? Kaya, Okay, move on na tayo. Move on na tayo Mag-1 kasi hour na tayo marami na. Palaging too comfortable sa situation niya. Ay, eto. Honestly, ako ganito. Alam ko kayo din Kasi bros, palaging too comfortable. Ang ibig sabihin nito, pag nakahit ka ng certain income, dyan na, parang happy ka na. Ganyan din ako. I know na Mostly, nakaano nyo yan. talagang Kasi ako, mapifeel mo talaga yung ganun, no? nakakuha ko ng first client ko, 78K ata yun. Too comfortable. Uy, pwede na to. Tas nawala. Wala ka ngayon. Wala. Ngayon, dinadanas ko. Medyo naging comfortable ako ngayon na stick ako sa 4-5 clients, hindi na makapag-scale ng mabilis. Kasi pagdating ng 5 clients,
malaki na yung income and bakit hindi ko na lang i-push siya 10 clients? Parang nagiging comfortable na ako doon na nagkakaroon ako minsan ng excuses sa utak ko to be honest, na pwede na to, mag-new business na lang ako, yung new venture e-commerce, hanggang 5 lang ako. Pero to be honest, kaya ko naman pala hanggang 10. Hindi ko lang, parang comfortable na ako na nasa comfort zone. So, yun yung isang angulo. Wait lang. Unaatot Umuutot Umuutot yung motor eh. May isang anggulo pa. Yung too comfortable naman na nakahiga lang. Netflix lang and walang action. So, yun. I agree, brother. I think natakal na rin natin. Same din sa iba nabanggit na natin. Kayo may masasabi kayo? For that kasi, sa pagiging too comfortable natin, for example, there is a potential opportunities na darating sa'yo. Pero, ang nangyari, sinabi mo sa sarili mo, or may sinabihan ka na, may nagre-remind sa'yo na, uy, gawin mo na yung yung opportunity na yan, tanggapin mo na. Sabihin mo, mamaya na yan. Pwede naman mamaya eh. Hanggang sa wala na. Wala na yung opportunity na yun. Kung kailan ka magte-take move, bro, wala na. Napako na. Kaya as early as possible, brother, kung alam mong umuusad ka na, dagdagan mo pa. Do more. Oo. Do more. Actually, ganun din ako. Actually, nangyari sa akin yan when I started video editing. And then, later on, nawala lahat ng clients. And then, sabi ko, naging so much comfortable ako. Kaya, ang ginawa ko, nag-upskill ako. So, anong nangyari? Nadagdagan yung work ko in different industry. Galing nga eh. Galing nung ginawa mo dun, brother. Oo. Which is, pero sa totoo lang, talagang nangyayari yun. Lalo na pag sa work, ang Pilipinas, pag nakakumita ka ng 20 mil, okay ka na dun. Yeah, I agree sa'yo. Diba? Oo. Sabi, okay na tong work na to. Pero hindi mo naiisip na pwede ka palang mas malaki pa yung Yeah. kitain mo. Hindi mo alam yung talent mo or yung Oo, skill brother. mo, meron pang mas hihigat pa doon. No, yun nga eh. Kaya, Point nyo na yun Ang ganda ng point nyo na yan kasi may mga employees dyan. Hindi naman masamang mag-employee, pero if employee ka, why not magkaroon ka ng multiple income? Kasi may mga employees dyan na 20k per month ang sahod, pero ang main goal nila, gusto nilang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila. Pero dahil lang na comfortable na sila sa 20k per month, hindi na nila tinitake action yung mga mas bigger opportunities para at least anong ma-afford ng 20k? Okay. Yung mga needs nyo lang. So if gusto nyo kumain sa restaurant, gusto nyo mag-travel, hindi nyo magawa. Imbis na maparanas mo tuloy sa pamilya mo na yung mga ganong happy things in life, hindi mo nagawa kasi you're comfortable with that income. Why not 40k, 50k, 60k, tama. 70k or more para at least magkaroon kayo ng magandang buhay ng family nyo. So, Oo, para sa akin kasi brother, pag 20k, ano lang yan eh. Yung pantawid gutom. Para sa akin lang lalo na pag magbibuild ka ng you have a family na. Kumari may family of 3 na kayo, may baby kayo. Hindi sapat yung 20 mil, brother. sa tingin nyo ba magkakaproblema ang mundo pag lahat ng tao is Mayaman. business-minded? Sa tingin ko, binabalance yun eh. Oo. Merong mga Oo, mababalang pangarap na okay na sila sa ganun at merong mataas and balance lang. Balance Tingin lang ko, talaga. Doon na talaga sila. Tingin ko lang Pero it makes sense din, brother. Kasi kung lahat ng tao ang mindset puro businessman, paano na yung mga empleyado? Paano na yung mga mag-work para sa kanila? For example, hindi ko sa inaano pero sa mga farmers, brother. Sinong gagawa? Business sila. Sino nang magtatanim? Tingin ko binabalance lang talaga, no? Kaya balance lang ang buhay. Yung si Elon Musk nga, kung binigay niya nung tag-1 billion ng tao, tingin mo magtratrabaho Oo nga, no? pa yan? Oo nga, no? Di ba, bro? Milyonaryo, bigyan niya tayo tig 1 billion. Sa tingin mo magtratrabaho ka ba dun? Siyempre hindi. Hindi, ako- Lalo, what I mean is, yung
tambay. Oo, yun. 1,000,000 yung tambay. Tingin mo magkano pa yan? Wala. Ano lang yan? Milyonaryo lang yan in 1 year. Mauubos lang niya yan in 1 year. Ay, wait, 1 million? Months lang yan, bro. Hindi nila alam mag-handle ng pera yung mga yan. Tsaka yun Baka pang bababae lang nila yan or Oo. ano. Tsaka sinasabi ko, pag nabigyan kasi ang bawat isa dito ng pera, tatama rin na yan eh. May mga ganun ah. Pero kasi sa mindset ng Pilipino, ganun sila eh. May mga taong ganun talaga. Kaya hindi natin masisisi yung bahay ganyan. Pero sabi ko sa inyo, Bakit ganun, pre? bakit brother? Hindi, pre. Nakita ko yung mukha niya. Ano, ano ba yun, brother? Pero, nakita ko yung mukha niya, nagulat siya. Bakit nagulat? Ewan ko, Mali ba yung sinabi ko, brother? Nagulat siya, oh. Hindi ko kasi sa inaano, brother. Pero, yun nga kasi, ano ulit yung topic, brother? Too comfortable, di ba? Oo, di ba? Naging, nawawala tayo sa topic eh. Ganun yung nangyayari. Pero, Kaya, realidad talaga yun. Totoo yun. Okay, last two guys, last two. Okay, last two, last. magwa 1 hour na ata to. Tignan ko lang. ano lang. Uy, 56 minutes. Last one na lang siguro. Pili ka sa Ito, isa. Late, hindi. Pwede naman dalawa. Pero fast lang. Short lang, Ah, sige, okay. short lang. Late culture, laging late. Yeah. Okay, kami ganun din kami. Yes. Actually Minsan talaga. Late siya, late ako, late siya. Nung nakaraan, Kasi- 2 hours late siya, di ba? Oo. Actually, may ano yan. May kwento pero wag natin kwento kasi matagal tayo. Oh, Pero yun nga, mostly sa atin, puro lates. Kaya ang end up, nawawala ng trabaho. Ang end up, deduct ng salary. End up, yung opportunity, nawawala. So, kaya nga sa ibang bansa, meron American time. American time, which is, kung anong sinabing oras, exact. For example, sa bus, sa tren. Once na sinabi, Plano. sa aeroplano, yeah. Once na sinabing ganitong time, Ganun pag wala talaga. ka pa, may iwan ka. Oo, tama yun. Yan, di ba? Oo, tama. Parang sa work din. May interview ka. Tapos, Late. na late ka. Wala na. Puro, di ka na nga sinipot yan eh. Wala Nag-leave na. yung ano mo eh, client mo eh. Finish na. So, late culture, guys. Wala, X na dyan sa Filipino time. Ganun kami, pero we will try to little by little improve. O, kasi yun naman eh, may So, step yun. by step Parang naman ngayon, talaga eh. maaga naman tayo ngayon eh. Maaga siya. Maaga. Oh, maaga naman tayo, di ba? Maaga na. Maagang nagising pero hindi maagang tapos. Okay, ito yung last one, takot mag-risk. Okay, yung mga takot mag-risk. Similar siya sa Iya, ganun. nasa comfort zone ka lang. comfort zone. Hindi ka nagte-take action. Kasi, takot ka mag-risk kasi gusto nila sa comfort zone lang sila. Tsaka isa rin yung hiya. Napag-combine natin. So, Usually naman lahat ng to, parang inano lang natin eh. Parang mas dinipin lang natin eh. Pero usually parang isa lang din yan na na mindset ng mga Filipino culture. Ay, Pilipino, I'm sorry. Pero yun na nga. Parang mas inelaborate namin yung meaning nitong mga traits ng mga Pilipino. kung takot ako nag-risk dati na mag-drop out sa college para mag-start ng business, siguro ngayon, meron akong 9 to 5 job. And yung income ko is on this level lang. Which is, ibang-iba ngayon kasi pwede kong mapataas, mapababa. Like, ako yung nasusunod ngayon, hindi yung fix lang. Wala kang Dahil ganito. yun, wala ditong BYT guys. So, dun, if Yeah. takot ako, wag matakot mag-risk. Be a risk taker. Make sure na hindi lang basta mag-take ng Mag-risk. random risk Oo. ka. Like for example, sa crypto bro, maglapag ka 50K. Okay, risk yan eh. Hindi. Calculated mo dapat yan. You need Calculated knowledge. You need plan. Ano pa ba? Strategy. And confidence. Oh, di ba? Yun. I think doon na lang guys. Lahat na Yun lang guys. Amal mentality. Amal Cheers, mentality. cheers, cheers. Cheers, cheers. Yun. Next episode.